Metro Manila traffic is getting worse. Kaliwa ang ayusan ng kalsada, mga kotse na nakapark kung saan-saan, the Metro Manila road rage, at ang dami talagang kotse hanip na yan. Sa data ng MMDA, lumalabas na merong 3.2 to 3.6 million ang sasakyan na lumilibot sa buong Metro Manila. Sa isang araw lang yun, making Metro Manila traffic ASF. Talagang mapapatanong ka na lang ng, sa sobrang crowded ng Metro Manila ngayon, ilang oras ang nasasayang natin sa traffic? Good morning my dudes! Pare kung 9 AM ang pasok ko, kailangan 2 hours laging allotted time ko para sa commute. Kasi traffic dito sa Metro Manila. Ang ruta ko ay Pasig to Quezon City. And since ang peak hours ay 6 AM to 9 AM, sa tingin niyo anong oras ang makakarating? Gagi. Late na ako pre. Oo nga pala, Monday ngayon. So expected na kung may trabaho ka at papasok ka ng Lunes, ang kasabayan mo yung mga estudyante. Which means expect mo na talagang traffic dahil at least 28 million estudyante ang makasabay mo around the Philippines. Hanip, ang dami nun pre. Tayo po, diba? Yan, pare solid. Yung bayad mo ba? Mamaya na po ba? Pwede. Pasok ka na boss? Ilang oras commute mo boss? Ilang oras commute mo? Walang oras? Ha? Wala sa oras. Wala sa oras? Okay boss. Since maaga pa, ayokong istorbohin si bossing. If you can see sa radar of forgiveness natin, andito tayo sa Pasig City. Total of 15.3 kilometers yung layo na pupuntahan ko. Tandito pa lang tayo sa una. Sorry po, sorry. Kuya. Thank you! Grabe, traffic dun. My next commute is another tricycle. Wala pa tayo sa 50% ng ruta natin. 26 minutes na agad yun nakain. Oh well, bibilisan ko na lang yung lakad ko. Ayan, ano dun? Pwede ko dito, boss? Bakit po? Wait. 7:36 na pre. Wala ako maglakad kasi wala na sakayan pre. Ano sir? Excuse me po. Okay, kabila po yan, kanang kaliwa. Bayad po. Guadalupe. 18 pesos. Time check. 7:56 tol. Ando dito pala na ako sa Guadalupe. Route check! Sa 5 kilometers na nalakbay natin, 56 minutes nang nakain ng commute ko. Kung tutusin, pwede ko nang lakarin from this point to my next vehicle na sasakyan ko eh. Pero okay lang yan. 2 hours nga yung allotted time natin para sa commute eh. Bababa na sila tol. Gagi, road rage na dito tol. Ah! 8 o'clock na tol! Oh my goodness! Shot! Get the shot, Chandler! Ayos! Dalawa lang yan pre. It's either mag-MRT tayo or sasakay tayo ng bus or carousel. Ito gagawin natin. MRT tayo papunta doon, pabalik, carousel. Okay ba yun? Tara! Since MRT ang sasakyan natin, automatic walang traffic kasi fixed na per station yung stop. Pero since hindi lang ako ang nagko-commute at rush hour pa, matik, madaming tao. Tara tol! Panood ko. Uy, salamat par! Ilang oras ka nagko-commute pre? Ilang oras? 1 hour sakto lagi. Alis sa bahay. Ingat siya! Ingat! Kesa na po. Sorry. Kita niyo ba yun, Tol? Gagi! Sorry. Oh my goodness. Parang nasa Tokyo, Tol. Yung prioridad po natin sa upuan ng ating po mga senior citizen, mga buntis, PWDs, magulang o pasahero may kasamang maliit na bata. Daan po natin ng volume ng ating pong mga dalang gadgets. Iwasan po natin ang pagsasalita, pakikipag-usap ng malakas,
Habang nasa loob po ng tren, hindi po tayo makaabala sa ibang pasahero. Sa Avenue Station, kaya sa namin. So na, actually guys, mas marami palang pa southbound kaysa pa northbound. Grabe. Yes, yes, yes. Ang oras natin ay 8:33 AM. Pre, wala late na ako sa trabaho, tol. Tatawid tayo sa footbridge. I'm minutes away sa workplace. Umaga pa lang pero mukha na ako pauwi. Pero ito yung typical na nangyayari sa araw-araw na nagiging norm na sa atin. Ha, ano pa bang magagawa ko? Oh! Guys, time check, 8:45. So ang commute ko in total ay 1 hour and 45 minutes. Alam ko ngayon nagtataka kayo, pre, anong ginagawa mo sa ABS-CBN? Tol, may laban kami ng ABS-CBN. Forget the Battle of Yultong. Remember the Battle of Shanner. I found out na 76.4% ng nanonood sa channel na to ay hindi nagsusubscribers. Paano ko matatalo yung ABS-CBN Entertainment? Yan. Pag umabot ako ng 1 million subscribers this year, mamimigay ako ng... Ano bang pwedeng ipamigay? Mag-ipon ka please pang tulog sa hotel na pinakadelikado. Hey, since it's lunchtime, pre, kwento ko yung naging experience sa traffic kanina umaga. Isipin mo ito yung jeep. Tapos ito naman yung private car. Ito naman yung iba pang mga sasakyan. Kadalasan ng mga public utility vehicles natin ay kung saan nagbababa. Pati mga private na sasakyan kung saan nakapark. Sa sitwasyon ko kanina, may mga jeep akong nakasabay na nasa gitna ng kalsada nagsasakay at nagbababa ng pasahero. And at the same time, may mga kotseng nakapark sa gilid. Anong connect sa traffic neto? Dalawang lane na nga lang yung daanan. Titigil yung jeep. Tapos syempre, titigil din yung nasa likod. Nagkakaroon ng domino effect sa mga nasa likod. Gigilid na sana si jeep kasi may bababa may nakapark naman na kotse. No choice yung jeep. Sa gitna na naman titigil yung jeep. End up, traffic na naman sa likod. Nakakayamot, no? Tol, just checked out, pre. It is 5 PM. Oh my goodness. Ito na yung nakakatakot, pre. Kasi 5 PM to 8 PM, pre. Yun yung rush hour. Not this rush hour. This rush hour. Duda ako sa Google Maps. 1 hour and 33 minutes daw ang biyahe. And this time, hindi na tayo sasakay sa MRT. Sasakay tayo sa carousel. Hindi ito gar. Yung bus. 5:26. Actually, maswerte pa ako sa sitwasyon ko na to kasi sa station na to, konti lang yung sumasakay. Pero sa ibang station, hanep, ang haba ng pila. Crossing Guadalupe po. 25 pesos. Pare, naalala nyo yung mga kwento ng mga nanay at tatay natin dati? Kami dati, lawa at bundok tinatawid namin para lang makapasok sa trabaho at paralan. Ngayon, pwede na nating sabihin sa mga anak natin balang araw na, ay grabe, nung panahon namin, traffic ni 1 hour, papunta Kato lang natin yun. Ngayon, may spaceship na tayo, 5 seconds na lang. Kidding aside, sana makahanap tayo ng paraan para mas madami pang way na by station na lang yung stop natin. A commuter-friendly transportation, no? Oh my goodness, pare. Ito na yung sa mga pinakaayawan ko, pre. Ang Guadalupe Station. Oras natin ay 6 PM, tol. Ayoko talaga dito sa Guadalupe. Ang pinaka-memorable ko na moment dito sa Guadalupe ay yun nung college kami. Hanip na yan. Parang zombie apocalypse para lang makasay sa jeep. Hindi nakakasya dyan, boss. Eros! Dalawa! Kanang kaliwa pa, dalawang kaliwa, isang kanan. Isang kaliwa pa po, dito, isa pa dito, isa kaliwa. Ito naman tayo sa kaliwa, ma'am. Yung kulang na isa dito, huwag natin sasakupin po. Ayun na po yung sagad, sorry po. Pare, nandito tayo sa Buting, 6:26 PM. Ito yung traffic sa likod nyo. Oh my goodness. Kung kanina pa ako hindi bumababa, siguro pre natagalan pa ako, tol. Simula sa pinanggalingan ko kaninang umaga, meron na lang akong dalawang sasakyan. Kailangan ko pang sumakay ng dalawang tricycle. And since sa oras na to, natapat yung pagating ko, sakto naman na ganito din yung oras ng labasan ng estudyante. Ito na yung sinasabi ko, tol. What the heck? Ako na po, ako na yun. Ako na yun. Ay. Grabe po yung traffic, no, kuya? Sobrang traffic.
Ito na nga pala yung last na sasakyan ko pa uwi. A total of 1.1 kilometers na lang yung ibabiyahe ko. Ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon na kakauwi ko lang ng trabaho at pagod ng maglakad. Ilang minuto kaya ang aabutin ng commute ko na 1.1 kilometer na lang ang layo. Wakas! Salamat, boss! Par, andito na tayo sa unang sinakyan natin kanina umaga. Sa terminal ng tricycle. Pre, anong oras na tol? 7:01! 7:01 to! I'm gonna be honest with you guys. Last year bumili ako ng motor sa kadahilan ng bold sa luma na yung motor ko. Isa ako sa mga taong sawa na may pagsiksikan at may pag-agawan ng masasakyan. Kasi nung wala akong motor, ang usual kong travel time pag nagko-commute ay 1 hour and 30 minutes. Nung nagkamotor ako, kaya akong bumiyahe ng 25 minutes. Malayo sa isang oras migit na biyahe since nakakasingit naman ako sa kalsada. Hindi pa nga to realistic eh. May mga nagko-commute na namamalengke pa on the way home. Yung iba ipit sa traffic kasi may nadaan ng inaayos na kalye. Yung iba naman may aabutan pa na pila na sobrang haba para lang makasakay pa uwi. What we really hate about traffic is stuck tayo sa moment na dapat nasa ibang lugar na tayo dahil sa oras na kinakain sa sinasakyan natin. Wala tayong magawa kasi pagod na tayo galing trabaho. Kaya kung mapapansin nyo yung ibang pauwi o papasok, makikita mo nakakatulog sa sinasakyan natin. Hindi natin pwede sisihin yung mga bumibili ng sariling sasakyan kasi ang binibili nila ay comfortability. Sawa na sila sa option na may agaw na upuan at may pagsiksikan kasi sino ba naman nang may gustong may pagsapalaran araw-araw sa magulong commute? Kung may option ka naman na gumamit ng sasakyan, di ba? Ang solusyon ay hindi maraming skyway pare. Ang solusyon ay maayos na public transportation at disiplina sa kalsada. Sana mas dumami pa ang mga tren natin at sana dumating na ang mga spaceship. Tol, spaceship! And that is it for this video pare. Maraming salamat sa panonood. And shoutout kay Warlock83 at kay Stuart pre. Every week meron akong dalawang subscriber na sinashoutout. All you need to do is comment down below, Shanner, the commuter. Uy, pare! And I'm trying something new par kung gusto niyo yung mga ganitong videos tol. Maraming nakalatag na ganito par. Follow me on IG at Shanner Navar para update ka sa mga trip ko behind the cam. And see you next vlog. Tol, dito ako nag 24 hours oh. Lilipad sigap na